pagtuto sa magulang natin, yung buong pagsunod, yung hindi ka dadabog, yung hindi ka pipilitan, walang sapilitan na kaya pag-attend ng sabat, dun lalabas yung internal stress. So sa konsepto ng pagbibigay, may invalidate yung pagbibigay mo pag meron kang ganung naramdaman, pag may panghihinayang, pag may regret. Make sure natin na pag nagbibigay tayo, dapat 100% may konsepto ng sapat, meron kang kaligayahan sa puso mo. Kasi the moment na ibigay mo yan, tapos nang hinayang ka, ano yun? Kumbaga parang pakitang tao na sumunod daw yung anak sa magulang, ano yung magiging kapalit pag sumunod tayo sa magulang? Hahaba yung buhay natin pagka sumunod tayo sa magulang. Hindi tayo sumusunod dahil utos lang, at bagkus sumusunod tayo kasi merong pangako sa likod ng pagsunod. Hindi sinusukat na gano'n susukat ko nila puso. Kapag may choices, lahat magaganda. Siyempre, yung pinaka-the best doon, yung pinaka-maganda doon, yung pinaka-outstanding, yun yung supposedly dapat ibibigay natin. Kasi ang goal natin dito, pagkakaisa. So, iwasan natin yung pag-aalin sa kapwa. Yung pag-ikat. Paano ka maghuhubog sa sarili mo? Meron tayong kooperasyon na pwede gawin. Una-una, pakikinig. Pakikinig tayo sa magulang natin. Kaya importante yun, lalo na kapag sa mga ganitong pag-uusap. Pagka seryoso. Kapag kwentuhan, pagbiroan. Yun yung kailangan natin pakikinig. At siyempre, susunod dun yung pagsunod. Tayo bilang anak, ganun din. So, kailangan din natin magampanan yung mga bagay na pinapagawa sa atin para maging buo talaga tayo paulit. Parang gano'n si Yahweh, may connection tayo sa Kanya, so alam natin kung anong gusto niya, magkaroon ng pagbabago at mabuting kalooban sa atin. So yun yung ino-offer natin sa Kanya. Sabihin mo rin sa mga Israelita na kapag naroon sila sa lupa ay ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa pari ng isang bigkis ng una nilang ani. Ito iwawagayway niya sa harapan ni Yahweh upang kayo ay maging kalugod-lugod sa kanya. Gagawin ito kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng isang lalaking korderong walang kapintasan at 1 taon pa lang bilang handog na susunod. Samahan ninyo ng isang salop ng harinang minasa sa langis ng olibo bilang handog na pagkaing putil at 1 litrong alak bilang handog ng inumin. Ang halimuyak ng handog na ito ay magiging mabango sa miyo kay Yahweh. Huwag kayong kakain ng tinapay o trigo, maging sinangag o sariwa hanggang hindi ninyo nagagawa ang paghahandog na ito. Ito ay tuntunin, susundin ninyo habang panahon.